Para sa video marathon na to, welcome to Chiang Mai, Thailand. At kakain tayo ng iba't ibang masasarap na authentic Thai street food. At huwag na tayo magbaligoy-ligoy pa at simulan natin sa iba't ibang Michelin awarded food dito sa Chiang Mai. Ready ka na ba? Tara! Dalawang beses na tayong nakapunta ng Bangkok, Thailand para kumain ng mga walang patawad sa sarap na Thai street food. Pero ngayon naman ay bumiyaya ko ng panorte dito sa maganda, mayayaman at mapayapang syudad ng Chiang Mai. Sa populasyon ng halos 1.2 milyon na tao ay panigurado'y makakahanap ka ng mga masasarap na pagkain dito. At ang misyon sa episode na to ay hanapin ang ilan sa mga kalidad na kainan na talaga namang naging iconic na dahil Michelin awardee sila. Okay, pare, isang magandang umaga. Welcome to Chiang Mai, Thailand. For this episode, kakain tayo sa mga ilan na famous, very authentic local food spots dito sa Chiang Mai. At ano ba bang gusto natin simulan tong araw na to, kundi sa might be, masasabi nating Chiang Mai best dish or masasabi nating Chiang Mai's national food. Kakain tayo tinatawag na khao soi. So ang khao soi is a northern Thailand dish na coconut milk or coconut cream base yung soup niya. Tapos meron siyang karne, usually yung karne niya ay sobrang lambot na manok or sobrang lambot na baka. At nandito tayo sa legendary Khao Soi Mae Sai. Pops, Michelin awardee sila. Marami na silang awards dito. Paborito to ng mga lokal, paborito ng mga turista. Huwag tayo paligoy-ligoy pa dahil dumadami na yung tao. Kumain na tayo. Tara! Okay, Pops, so dito bibigyan ka ng parang order sheet. At sige, subukan ko syempre. Ito yung classic nila. Yung chicken. Gusto ko din mag-try ng beef. Itong Kanom Jin Nam Ngiao. Gusto nito. So ito order ko, khao soi with chicken, khao soi with beef. Itong Kanom Jam Ngiao, tsaka Thai milk tea. Ayan, Pop. So, dito yung pinaka-assemble area. So, ito yung isang klase ng noodles na gagamitin. So, para siyang egg noodles. Tapos dito, parang may kaldo. Hindi ko alam kung saan gagamitin yung parang soup na yan. Okay, so ito yung pinaka-chicken natin. So, para siyang braised tender chicken na may sauce. And then, ito yung beef natin. Slices of beef. And then, ito yung pinaka-sauce. That very thick, viscous coconut sauce. Ito, meron pa tayo dito ang isa. Ito natin isang in-order ko. Oh, nice. So, para siyang beef red curry. Hoy, pare, dumating natin yung iba't ibang pagkain dito sa Khao Soi Mae Sai. Ibang klase, Pops. Ang daming tao ngayon. Ang lakas ng buhos ng ulan. As in, good luck sa akin mamaya. Pero it only means one thing, masarap kumain ng saucy, spicy, northern Thailand dish. Okay, Pops, let's dig in. Simulan natin dito sa classic nila na Khao Soi. So, Pops, kung mapapansin mo, dalawang klase na noodles to. Meron yung parang egg noodles. Meron naman parang fried noodles, so parang singaling. Kasi ito yung pinaka-braised chicken natin. Alam mo, gusto kong gawin, tikman muna natin yung sabaw. Cheers, pare. Wow. Oh, nice. Okay, nagigets ko na. Ang sarap. Spicy, tangy, milky, sweet, creamy. Parang may mabubong silip eh. Oh, nice. Sobrang rich niya. Ang rich ng flavor. Pwede mong gawin. Patakan mo ng lime. Lagyan mo ng extra gulay. Toge. Konting cabbage. Dagdagan mo pa ng... Ito, dadagdagan ko ng chili powder. Ito, konting vinegar na may sili. And I think that's it. Okay na ako dun. And then haluin natin. Hayaan natin lagyan ng sauce yung pinaka parang crispy noodles natin. Kuha tayo ng masarap na kagat. Look at this. Okay pare, it's my first time to eat khao soi. Cheers!
Oh, wow. Ah, nice. Ang sarap. Isa pa. What a bowl of noodles, pare. Ang saya lang eh. May dalawang textures ka ng noodles. Yung isa yung malambot na chewy. Isa naman para siyang naging cracker na. Sobrang lutong yung isang noodles, parang singaling. Ang sarap ng addition ng lime, nagbibigay ng extra asim. Yung coriander din parang nakakatulong. Tapos yung sobrang creamy, milky, sweet na sauce. Dumapo na sa buong noodles natin. Pero Paps, isa pang specialty dito, syempre, yung chicken leg nila. Here, tingnan natin. Oh, wow. Grabe. Sobrang lambot. Maybe one of the softest and most tender na chicken tikman ko. Ang galing ni. Basically, parang kumakain ng curry. Habulin ko ng sibuyas. This is heaven, pare. Magandang klaseng pagkain yung sisimula talaga umaga mo dito sa Chiang Mai. Tapos, i-warm up mo yan, syempre, ng ating authentic Thai milk tea. It's been a long time. Ah, ang sarap. Ito yung magandang pampacool down lahat ng anghang tsaka ng flavor. Okay, this time, try ko tong beef natin. Of course, same lang naman yung pagkakaiba yung karne natin is beef. Haluin natin. Patakan natin ng lime. This time, gusto ko lagyan ng peanuts. Tsaka yung version nila ng parang chili. Then, I wanna get some beef and noodles. Kung gano'n kalambot yung manok kanina, gano'n kalambot din yung baka nila. Sarap, may marination na rin yung baka. Parang actually yung texture niya, parang lengua. Ang lambot yun, no? Ang lambot talaga ako masabi. Quality. Quality sa quality. Kung may definition yung savory, marahil ito na yun. Okay, next. Ito medyo iba na to. More than isang classic Northern Thai dish. Ang tawag dito is Kanom Jin Nam Niao. So basically, pork-based noodles siya. Ito may mga blood sausage din tayo gawa rin sa baboy ito. May parang siyang may chili paste, ground pork. Ito may tomatoes din siya. And vermicelli noodles yung gamit nila. Sige, so haluin ko bahagya. Haluin ko. Ito may meatballs din, no? Okay, sige, tignan natin. Cheers! Okay. This one more on salty. Yung tomato na infused na rin. Pork broth, medyo konti. Pero nalasa ko rin yung chili. Kaso medyo fishy rin. Oo. Ang galing, masarap. Parang na-absorb nyo na yung pinaka-chili paste o pinaka-chili sauce o yung sabaw. Yung coriander, lasang-lasa mo. Yung kamatis, lasang-lasa mo rin. Parang very contrast sila nung pinaka-cow soy. Oh, nice ha. Sarap din ito. Pero kung tatanungin mo ako, mas trip na trip ko pa rin to. Anyway pare, magtataka pa ba ako? Ilang years na rin silang Michelin awardee. Sobrang daming tao ngayon, mga turista. For sure, parang ito yung top recommendation talaga nila pag bumibisita sa Chiang Mai, pinupuntahan talaga nila. Dito pa lang sisimula yung food trip natin ngayong araw. May mga ilan pa tayo pupuntahan. Tara! Okay, medyo tumila na yung ulan eh. So nag-decide ako na magmotor. At kasi medyo traffic din dito. Alam mo yung vibes na itong Chiang Mai. Para siyang Pinang Malaysia. Mas maliit. Mas laid back. Parang medyo rural siya same time. Ramdam mo pa rin maraming turista. Anyway, susunod na pupuntahan natin, sikat din yun na parang soup dish din siya. So usually may pork tsaka liver siya. So Michelin awardee rin ko. At see you in a while. Okay pare,
pare, next food trip natin, nandito na tayo sa likod ko. Literally, nandito na yung sikat na Michelin awardee restaurant. Pangalan is, teka lang, Guay Jab Chang Moi Tat Mai. Ang Guay Jab is a unique peppery broth featuring with crispy pork and pork liver. Pero for sure, marami rin silang dishes dito bukod doon. At sige, try natin umorder. Magla-lunch time na, panigurado, dadami yung tao. Chara! Okay dito, Paps. Ikaw magsusulat ng order mo. So, Carl, anong order mo? Isang rolled noodle soup. Diba? Kausap ko sarili ko. One. Naku, pangit pa naman ng sulat ko. Okay, Paps. So, dito nagaganap yung action. Dito ina-assemble yung ating iba't ibang noodles, pati yung crispy pork rice. So, makikita mo dito, busy-busy sila. So, look at this. This is the crispy pork belly natin. So, ito yung rolled noodles natin. Okay, so ito na yung crispy pork belly natin. Ito yung sausage na sinasabi nila. Okay. And then, slices ng liver. It goes dito sa bowl natin. Spring onions goes in. And then that soup. Oh, nice. Okay, it's time to devour all of our orders, pare. Ibang klase. Ang sarap nito tignan. Sa mata pa lang, alam mo yung papasabi ka, alam mo, masarap to, chewy. Sige, simulan natin dito sa kanilang sausage. So, meron silang ito sikat din talaga sa Thailand. Alam mo, it reminds me, parang siyang white pinunig. Version nila ito ng sausage. Tignan mo natin walang sauce. Medyo ma-pepper din siya. That very fatty, porky taste nandun. Yung fried shallots, nakakatulong din. Oh, nice. Sige, this time, i-dip natin dito sa, parang may green sauce sila dito. Panalo. Ang sarap din ng intestine sa labas. May lutong na siya. Ang sarap nun. Tikman natin itong libreng sabaw nila. Ooh. May konting sourness. Spiciness, meron pala siya. Di siya mukhang manghang, pero manghang pala siya. Porky, medyo porky din siya. Sarap. So makikita mo, may meatballs tayo dito. Ito yung rolled noodles natin. Ito yung crispy pork. Meron din siya nung yung meatball pala. Yung meatball din siya. Ito, liver, I think. Sige, alam mo, ito may parang chicharon o balat. Kuha tayo ng pork belly. Tapos nung noodles, yung rolled noodles. Simple. Pero ang sarap. Yung pork belly natin, ang lambot lang din. Kasi yung noodles natin, makapal siya. Pero malambot. To be fair, wala ganun lasa yung noodles. Hindi niya na-absorb yung sabaw. Lagyan ko ng chili. Tapos kuha ko ng meatball natin. Tapos nung liver. Cheers. Nice. Ang simple nito, pero bakit sobrang sarap? No, ang comforting niya. Ito, try natin ito, may chunk ng pork. Oh, ang sarap nun. Not on the savory side, not on the flavorful side, pero ang comforting. Bravo. Ang sarap. Okay, next. Meron tayo ditong fried spring rolls. So, para siyang may sweet sauce na rin. So, may cucumber, may tofu inside, tapos may egg, tapos may omelette sa taas. Cheers! Ako hindi sobrang hilig sa cucumber. Pero ito bagay. Ito yung cucumber nagpapalasa. Ang tamis ng cucumber nila. Tapos yung labas ng sauce niya, sticky, starchy, sweet sauce lang. Yan, parang din. May sausage din sa loob. Okay, sarap nito. Yung nakakatuwa, naka-Bangkok na ako 2 beses. Pero sa Chiang Mai talaga, kumbaga parang Cebu, Manila. Dito sa Chiang Mai,
Ang dami ko nakakainin, never ko pa natikman sa Bangkok. Pangalawang milk tea ko na to. Next natin, ito yung ating crispy pork belly rice with that pork ribs, tapos yung parang signature sauce nila. Oh, nice. Ito yung pork ribs. Sige, gusto kong tikman muna. So, tikman ko yung pork belly rice nila. Cheers! Sauce niya, parang siyang masesame na mga oyster sauce. Sweetness konti lang, pero parang siyang oyster sauce, sweet sauce, parang ganun. Yung pork belly natin malambot, malutong yung balat, juicy yung karne. Pero sabi sa akin dito, ang gagawin mo, timplahan mo to. So ito, may namprek tayo dito. O parang patis sili nila. Tapos may vinegar din. Tignan natin if mag-elevate yung lasa. Okay, this time gusto kong lagyan nung itong ribs, pork ribs. Kuha tayo doon sa maraming sili. Yan, yung maraming sili. Cheers! Oh, that's freaking good. Ang ganda ng addition ng namprek. It gives extra fishy, salty, and spicy flavor. Oh, tas yung ribs natin, sobrang lambot lang. Just like a flavor bomb sa bibig ko. Kuha ko ng sausage, dip ko dun sa suka, i-dip ko dito sa sweet sauce nila. It's just a pretty little baby. Hi, ang sarap. Di na ako magtataka eh. Michelin awardee pare. So, 4 na to. Walang tapon pare. Anyway pare, hindi pa natapos yung food trip natin. Medyo nabubusog na ako, pero may isa pa tayong pupuntahan na sikat din. At sabi nga, dinadayo talaga dito sa Chiang Mai. Okay pare, that was a great feast, ibang klase. Paps, teka lang ha. Di ka pa na-subscribe, mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin. Maraming nanonood na hindi na-subscribe, pero okay lang. Pinapaalala ko mag-subscribe ka na. Tsaka sa second channel natin na Another Chewy Show. Maraming salamat pare. Anyway, proceed tayo next food trip. Okay pare, next, wala sa plano natin to. Pero yung katapat ng Guejab Restaurant, pero yung nagbebenta dito ng satay pare. So makikita mo dito, si Uncle, siya yung, iba yung kamay niya, iba yung art niya. Oh, kita mo, ayun, parang ang bilis pare. So ito, pork satay siya. Yun lang yung binibenta nila, wala nang iba. Pork satay lang. So yan, so para siyang may turmeric, yellow, curry sauce. Ang galing kinakamay-kamay niya lang para malaman kung luto na. Okay pare, it's time to dig in. Very quick lang to. Hindi ko matiis eh. Parang sarap kasi. Tapos yung dining nila, parang mga pang-6 na tao lang. Sige, so ito yung pork satay natin. Wala munang sauce. Tikman natin. Kung yung expect ko, yun na yun. Very peanutty, smoky, sweet, well-charred. Ang cute ng taba sa dulo, ang liit. Tapos ang lambot lang din. Okay, this time, i-dip ko dito sa peanut sauce nila. Nice. Hindi siya sobrang tamis ha. Sinabayan ko rin ng sibuyas, ang sarap. Sibuyas, sili. I-dip natin dito sa peanut sauce. Sabayan mo nito. Oh, ano ba naman kasama? Roadside, very hole in the wall, hindi maturista. Ilan lang yung nagda-dine in. Ito ang local street food pare. Ito yung nahanap ko dito sa Chiang Mai. Anyway, legit na to. Proceed tayo ng last food trip natin para sa episode na to. Okay pare. Medyo jam-pack lunch time ngayon. Thank you. Pasok na agad. Okay Pwede kang mamili ng klase ng noodles. Tin egg noodles, Hong Kong style noodles. Alam mo, gusto ko yung Hong Kong style. So ito yung mga klase. Yung tofu noodles. Tom yum noodles. Excuse me, what's your best seller? Yung tofu? Yes, our signature dish is the Yung tofu, okay, one. Maybe just like the 70. Okay, this one, the 50 only.
Ayun pare, so nandito sa labas, nandito yung pinaka kitchen nila, outdoor kitchen. So dito yung na-assemble. So itong noodle shop na to since 1995 pa siya. At makikita mo naman yung mga stickers nila. Michelin awardees for how many freaking years. I love the action, jump pack, siksikan, punong-puno. In order ko yung bestseller nila, yung tinatawag na UFO, hindi ko alam. Pero basically, para siyang northern Thai noodle dish na medyo red yung broth niya. Anyway, excited na ako. Tingnan natin yung action. Okay pare, so habang hinihintay yung order natin, meron tayo dito spring rolls with crab meat tapos itlog. So nag-spring roll tayo kanina, pero ito mas kakaiba. Thank you. Ito na. Thank you. Ito yung pinaka-noodles natin. Anyway, sige. Tikman muna natin to. Gusto ko makakuha ng maraming crab meat. Okay, cheers. Pero ng crab meat. Basically, parang yung kanina siya. May cucumber, may parang sausage. Magkakaiba lang, may karne ng crab. Oh, wow. Hindi ko nakita yun. May mustard siya. Ang sarap ng addition ng mustard. Oh, nice. Ang sarap ng addition ng mustard, pare. Nagbigay siya ng konting extra pait, extra flavor. Lagyan ko ng konting chili. Cheers. Yum. Sarap. Okay pare, so nandito yung ating Yong Tau Fu Thai Hakka Style Noodles with red sauce. So Pops, kakaiba yung ito, pakita ko sa inyo. So yung tofu, basically, Chinese dish talaga siya na ibig sabihin is stuffed tofu. So makita mo, ang dami niyang ganap. So may meatballs tayo dito, ito ibang klase meatballs, blood sausage, ito parang dumpling, may pork skin tayo dito, may parang stuffed tofu nga rin, fried wonton, tapos yung red sauce na yun, yung pinkish red sauce na nakikita nyo, gawa yan sa parang food coloring na parang sweet and fermented bean curd. So yung bean curd parang tofu din siya. Sige, sabaw muna tayo. Kakaiba, no? Oh, wow. This hits different. How do you describe the flavor? Nung una kala ko very meaty siya pero hindi. May katamisan nga siya. In-expect ko maanggo siya, may konting foul smell dahil fermented, pero hindi, ang sarap. Malat-alat lang siya. Sige, punta na tayo sa noodles natin. Parang nakakatuwa eh. Parang ngayon pala ko kakain ng pink na noodles. Akalain mo, no? Merong pink noodles dito sa Thailand. Malinamnam yung noodles. Ang sarap ng bite niya. Hong Kong style to eh. So parang nakakain sa beef wonton mami, ganun. Manipis, malutong. Pero nung panalo dito yung sabaw. Parang chicharon din siya. Lagyan ko ng chili powder, a spoonful of chili. Tapos may isang klase rin ng chili dito. 3 levels of chili yung nilagay ko. Then haluin natin. Sige, this time, gusto kong tikman tong parang dumpling. Cheers! Bulong sabaw. Alam ko sili pinaglagay pero hindi ko nanghangan. Aba, tumataas yung spice tolerance ko. Siyempre, bata to ni Mark Wins. Ang gandang dagdag ng flavor ng mga sili. Hindi ko pa lang sabi, yung dumpling sila masarap din. Ang daming ganap nito. Ito, may slice ng fish cake. Ito chicharon eh. Sarap din. Ang saya. Saya yung Chiang Mai. Kahit yung mga hole in the wall na parang karinderya, hole in the wall na restaurant sila, panalo. Isipin mo to Michelin awardee pare. Pero, ang simple lang eh. Yung maganda dito kasi nagpo-focus sila sa quality. Ganda lang ang ginagawa natin pare. Isipin mo nag-iikot tayo ng mga Michelin awardee restaurants. Pero ito yung mga Michelin awardee na hindi 5-star hotel, na hindi 5-star restaurant. Pero, basically sa Pilipinas parang karinderya. Isa pa. Sa Asia, sikat talaga ang konsepto ng night market. Mapa Taipei, Phnom Penh,
Penang o kahit Osaka ay buhay na buhay talaga ang food scene pagsapit ng dilim. At dito sa Northern Thailand, specifically dito sa Chiang Mai City, ang mga palengke na bukas mula umaga hanggang hapon ay nagtatransform bilang night markets. Sari-saring tinda, sari-saring pakulo. At sa episode na to, samahan yung tuklasin ang food scene ng Chiang Mai tuwing gabi. Pare, isang magandang araw dito sa Chiang Mai, Thailand. Pops, nandito tayo sa tinatawag na Chiang Puek Market. So, ang oras ngayon ay 4:45 PM at pagdating ng mga gantong oras hanggang gabi naman hanggang alas 10, may mga nagtatayuan na street food stalls dito. So, itong Chiang Puek sikat na road to, hindi lang para sa mga street food, pero maraming mga businesses dito. Pero yun nga, sabi ko, pagdating ng hapon, pare, nagsisitayuan yung mga tents, yung mga food stalls na nagbebenta ng authentic Northern Thai dishes. At ang challenge sa episode na to, isa lang naman, kumain ng masasarap na authentic Northern Thai food dito sa Chiang Mai. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa, maghanap tayo ng unang food trip natin sa episode na to. Tara! Okay pare, unang food trip natin, simulan natin ng higante, the literal. Ito yung giant pork legs, of giant braised pork legs dito sa Thailand, tinatawag na Khao Kamu. Sa Bangkok, sikat na sikat din to, pero dito sa Northern Thailand, dito sa Chiang Mai, sikat din to. So makikita mo, ito yung pinaka-braised pork leg natin. So kita, ang lalaki ng pata pare. And then dito chop-chop siya. So Pops, siyempre, kailangan ng white rice niyan. Do you like skin? Yeah, please, yeah. And then, lalagyan ng sabaw. Okay, it's time to eat our Khao Kamu, my favorite Thai food of all time, pare. So makikita mo, grabe yung taba. Nag-glisten siya. Yung oiliness niya, yung sauces, yung spices. And then ito yung karne. Na paghawak mo pala, kung pagdabo pala ng kutsara mo, alam mo malambot. Tapos yung itlog natin, very vibrant din, no? Feel ko duck egg to, eh. Sige, gawin ko. Kuha muna ako yung taba. Konting karne. Mamaya ko na lalagyan ng suka. It's been a long time. Cheers. No, that's really savory, rich and flavorful. Para siyang adobo basically. Mas star anise din siya. Yung Chinese spices nandun, yung 5 spice, for sure lang sa mo. And then yung fattiness, yung oiliness. Kumakatas na mismo doon sa pinakabalat. Lagyan mo na nung spicy suka nila. Paliguan mo. Huwag kang mahiya dahil ito yung nagpapasarap. Kahit yung itlog lalagyan ko. Kasi ito alam ko, parang pickled mustard to. And then let's dig in. Kuha ko ng konting matabang part. Ayan. Tapos kuha tayo ng kanin. Kaya magjowa tayo. Kaya nagtampo kasi hindi ka na-good night sa akin. Bigyan mo lang ako nito. Ako pa magsasorry sa'yo. Grabe yung addition ng suka. Wow, to be honest, hindi sobrang ahang ng suka nila. Expect ko manghang. Just like a flavor bomb, pare. This time, try ko itlog. Kahit yung itlog nila masarap. O Khao Kamu, one of the best inventions sa buong mundo. Actually, pwede ko nga tapusin itong episode na to. Dahil nakain ko na yung favorite ko, pero Pops, syempre bawal. Dahil marami pang street food dito, marami pang authentic Thai food. Dapat tayong tikman dito sa night market na to. Dahil unang food trip, lagyan na rin natin ng sili yan. Kasi Thailand tayo, bawal ang weak shit. Alam mo, hindi ko lang din ma-emphasize kung gaano siya kalambot. As in, sobrang lambot. Ano to, kumbaga, inalagaan siya with tender and care. That's pork. Okay, next food trip natin, pare. Alam mo itsura niya, chewy. Ang boring naman yan. Oo, alam ko mukha siyang boring, pero ang daming umorder nito. Ito lang binibenta niya. So basically, pork balls to. Para siyang fishball na maliliit. Yung fishball bite size na, ito, mas pina-bite size mo pa. Sige, yung mong gagawin ko, ibubuhos ko na yung pinaka-sauce. May vibes akong parang fishball talaga siya. Cheers!
Wow. Ang liit pero may pasabog. Sobrang bouncy niya, parang marshmallow. Pero ba't ganun? Hindi siya lasang pork eh. Parang fishball lang. Kaya palang liit nito sa dami. Kasi kada isang malinamnam eh. Kaya pala iba, hindi lang walang piraso in order, ang dami. Tapos yung sauce niya, sweet, sour, spicy sauce lang. Super mini fishball. Anyway, pang segue lang to. Ano pa na yung next food trip? Okay pare, next order dito na siopaw. O yun na yun, bola-bola lang yan na may salted egg. Okay pare, so ito na yung bola-bola siopaw natin with salted egg. Oh my God, it's so freaking hot pare. Ayan, biyakin natin para makita ninyo. Grabe, parusa siya sa aking kamay. Uy, grabe. Solid na salted egg ko. Parang nag-melt na rin yung salted egg niya. Tikman natin. Cheers! Wow. Grabe. Ang solid ng salted egg. Buong buo pa. Isang buong yolk, hindi na siya kalahati. And then yung pork natin, para siyang asado, na may katamisan. Pero bola-bola. Medyo peppery din siya. To be fair, malinamnam siya. Okay pare, habang tumatagal, mas dumadami bukas sa stalls. Proceed tayo next food trip. 50? Okay man. I ate here? Coconut milk. Bambing. Pangbin. Okay, next, syempre, sa Thailand ka, kailangan mo kumain ng mango sticky rice. Ito yung mango sticky rice ni Mami. Nilagyan niyang mainit na gata, pare. Coconut milk na kumukulo pa. Alam mo, gusto ko muna tikman yung mangga. Tingnan natin kung matamis. Cheers. Nice. Alam mo, mas masarap to konti. Kung medyo may asim pa. This one, sobrang matamis lang din talaga siya. Alam mo, magre-reklamo ka ba? Nakakatulong din yung coconut milk, nakaka-add sa sweetness. Sige, this time, kuha ako ng mangga. Kuha ko ng sticky rice natin. Tapos may mung bean din niya nakasama. Masarap ng sticky rice. Malat-alat. Siya yung nagko-contrast nung sweetness ng mangga tsaka ng coconut milk. Tapos yung mung bean, malutong siya. Ba't ganun? Mas masarap yung sticky rice kaysa doon sa mangga. Oh nice, ang sarap nun. Ngayon nakakain ng ganito klaseng sticky rice, ganito kaalat. Kasi maganda sa kanya, may konting lutong siya, parang kumakain ng pinipig. Okay, next food trip sa likod ko, meron din iba't ibang authentic Chiang Mai Thai skewers or Thai barbecue. So, yung mga nakita akong iba't ibang klase, pork sausage, fermented pork, pork sausage ulit, pork sausage pero maasim, grilled pork with fresh milk, at Chiang Mai sausage. Yung in-order ko, ito yung Chiang Mai sausage, ito yun, tsaka yung grilled pork with milk. Medyo kakaiba. Sige, simulan muna natin sa Chiang Mai sausage. So, itsura niya, mukha siyang sausage dito sa Chiang Mai. Siguro kaya siya pinansagang Chiang Mai sausage kasi dito sa Chiang Mai ginawa. Ang corny ko doon, tikman na lang natin. Cheers! Oh wow! As you take a bite, unang malalasahan mo yung strong flavor ng luya. Oo, sobrang ginger niya. Parang may lemongrass din. Ma-pepper, spicy, fatty, porky, smoky, juicy. Grabe, ang daming adjectives nun. Matutuwa si Ma'am Reby, English teacher ko ng high school. Oh wow. Sarap ha. Sobrang mas spice siya. Kakaiba. Ito muping, pero may grilled milk. Ito muping, pero may milk. Binabad siya sa milk. Nakatikim na ako ng ganito sa Bangkok, pero walang gatas yun. Ito may gatas. Tikman natin. Okay. Now I get it. Yung gatas di mo nalalasahan eh.
Siguro yung sauce niya, mas naging creamy. Nandun yung lapot, parang ganun. Pero, nangingibaw pa rin yung tamis niya. Alam mo, to be fair parang may lasa siya ng alcohol. Pero ang ganda lang yung texture ng barbecue nila dito. Parang siyang ano akala mo extenders, pero hindi. Purong-purong karne. Parang perfect kasama nito. Alak. Okay, pare, medyo nakalibot-libot ako sa market na to. So, ang plano ko biglaan lang, lipat tayo ng susunod na night market. Mayroon pang sikat dito, yung sa may gate. At ito na yung grab ko, sakto. Doon natin itutuloy yung food trip natin. Yeah, Carl, sakto, ito na yung grab ko. O, diba? On the go lagi. Okay. Proceed tayo ng next food trip. Balitaan ko kayo pag nandun na tayo. Tara! Boom! Pare, touchdown tayo sa last night market natin. Nandito tayo sinatawag na Chiang Mai Gate Night Market. Pops, isang hilera to. Alam mo, to be fair, mas maraming street food stalls dito. At nandito na yung unang biktima ko, yung unang pinupunterya ko. Ito yung Thai roti. Tingnan natin, order tayo. One banana Nutella. So, kumuha ng saging si Master. Then, i-slice niya mabuti. Slice, 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 slice. And then, ito yung ating dough. Okay, ayan na. Hinuhulman niya na para maging roti. Freshly made yan. And then, butter goes in. Butter goes in. And our roti goes in. Oh, nice. Kita mo, nagbabubbles na. Nilagay na yung ating banana. Philippines. This is banana Nutella? Okay. ฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะ And then, next step niyan, kukunin na yung ating Nutella. That fresh jar of Nutella. And then, ilalagay na on top of our roti. Uy, and then, chop-chop siya. I-slice siya into bite size. Uy, another chop. Bite. Okay, pare, it's time to eat our banana Nutella Thai roti. Ang sarap nito. Sa Bangkok, laging ito yung order ko dahil yung katapat ng hotel namin sa Bangkok, may nagbebenta ng ganito. Kaya very nostalgic sa akin to. Sige, Pops, tikman natin. Ang problema lang dito, oh yeah, mainit. Pero bahala na. Cheers. Kaya pala. Oh my, sarap. Ang sarap. Sobrang nag-melt at naging cream na yung banana. And then, nakalimutan ko sabihin, may extra kondensada siya, so may extra tamis. And then, that hazelnut chocolatey na Nutella. Ang sarap. Ang ganda lang din ng quality ng roti nila. Malutong, not too chewy, manipis, at di gana oily. Oh wow, sarap. May marereklamo ka ba? Wala marereklamo, sarap. Ito, walang nagbebenta ng ganito sa isang night market. Hindi ako nagsisisi na pumunta ako dito. Sarap nun. Okay, pare. Pad Krapao, one of my fave Thai food. Naglagay na ng bawang, minced pork, extra soup. Is that soup? Oh, that's mantika, pare. Nakakatuwa ang technology nila. Kita mo. May ventilation. Para hindi siya matalsikan. Ayan na, nilagay na yung basil natin. Ayan na, nilagay na yung basil natin. Lagay ng oyster sauce. Ito, I believe, patis. Ay, hindi, sorry. Nilagyan pala ng dark soy sauce. Spicy chilies goes in. And then, boom, yun na yun. Okay. Okay, pare. Ito na yung ating Pad Krapao pork. Pad Krapao. Amoy pa lang. Alam mo nang galing sa wok hay ng isang Thailander. Okay. Ayaw ko na nakain. Nababaliw na ako. Sige, tikman natin. Alam mo, ang gusto kong gawin is i-poke itong egg yolk natin. Poink!
Uy, and then let it run. Let the cream run How is it? to our pork krapow. Good? I haven't tasted yet, bro. So, lagyan natin egg yolk. And then let's get some basil, that pork krapow. And then some white rice. Cheers, pare. Yung wokay flavor nandun, spicy, sakto lang feel ko, hininaan niya yung spiciness eh. Kala niya, I can't handle spice. Pero, mas masarap tong mas maanghang. Medyo yung sauce niya, ang comment ko lang dito, medyo watery yung pinaka-sauce niya. Medyo sanay ako sa krapaw na hindi ganito ka-saucy. Yung egg yolk nandun. I mean, yung itlog, extra protein lang din naman. Yung basil, syempre yun yung nagpapalasa. Salty, a little bit sweet. And then that white rice, perfect. Masarap pa rin naman do. Mas marami pa akong dihamak na natikmang mas masarap na krapaw. Anyway, medyo nabubusog na ako pero may space pa ng konti yung chan ko for si tayo next food trip. Mix, thank you. Okay, next pare, may nakita ko dito tinatawag na Thai coconut pudding or kanom krok. So may tatlong flavor siya. Mayroong green onion, pumpkin, and sweet corn mix to. Bahala na ako na makuha ko. Okay, thank you. So sabi niya, buklatin ko daw. Sige, buklatin ko. Okay, so ito, green onion. So green onion siya, tingnan natin. Oh, wow. Ang galing. Ang sarap. Parang ano, di mo akalain na pwede maging savory yung coconut. It's salty, sweet, crispy, creamy, coconutty, and yummy. Ang sarap. Actually, yun yung sabi sa signage nila. Inulit ko lang. Ang sarap nga. Ang galing, oh. How many? I went to Oh, sarap nun. Sige, ito gusto ko next. Gusto ko next, ito yung mais. Ito parang binatog. Wanna try? Get? Yeah, No, sure. get one, get one. Okay. I got a banana. Get it in mix front of the salad. camera. Alrighty. It's good, right? Coconut. Yeah, it's coconut, That's basically. really Yeah. Nice. Ba, napaubos pa English ko dito. What's your name, bro? August. August? Oh, nice name. Yeah, It's August right thank you, now. Bro. It is. Pretty cool. Yeah. Anyway, kanina ko pa usap yun sa Ito po, Pagkrapaw like eh. Sinama ko rin siya, nakita kami. Anyway, masarap siya pare. It's like a one flat, crispy Yeah. pancake crepe na di mo masabi. Ang sarap din lutong Come niya. meet me at the crepe place. Try some of mine. For sure, thank you. Wait nun, kanya ko kausap din eh. Kaya usap nito, mga lari. Okay, last food trip natin, Thailand, authentic pad thai. Ito na yun. So, nalagay na ng tofu, ng parang fried shrimp. Ito na yung ating rice noodles. It goes in. That sauce, that pad thai sauce. Asukal, chili, fish sauce. And then halo-haluin na. And of course, scrambled egg goes in. Seafood goes in. So may puset, may fish ball, merong hipon, lagay na ng gulay, extra sauce, and then halo-haluin na yan. And then it goes to our plate. Oh, nice. Look at that. Okay, para it's time to eat our pad thai. Look at this seafood pad thai. Alam mo, looks promising, very overloaded. Patakan na natin ng lime for extra citrus flavor. And then haluin natin. Sige, so yung crushed peanuts natin, haluin natin. Yung tofu. Nice, grabe ang init pa. Alam mo to be fair, mukha siyang masarap. Huwag mo bibiguin. Uy, may tahong din pala. Okay, bahala na. Cheers. May kulang. May kulang sa alat. Medyo kulang sa alat siya. Pero yung pad thai flavor nandun. Peanutty, sweet, soy sauce, oyster sauce. Yung lime nandun. Pero ba't kulang sa alat? Yung mussels sa kain ko,
Yung hipon na kain ko rin, itlog nandun. Little chili powder. Pero fair, ang dami yung laman. Parang ito na sa 100 pesos something lang. Yun lang isang kagandahan dito sa Chiang Mai compare sa Bangkok. Para tong Taipei tsaka Penang, mas rampat yung night market nila. Sobrang daming night market. Pag umaga ang tanghali, palengke siya. Pag sapit naman ng gabi, nagbubukasan yung kalsada, nagtatayo ng mga street food stalls. So, maraming night markets dito. Chiang Mai food is known for its distinct Northern Thai or Lanna cuisine, which is very different from Central and Southern Thai food, with a focus on aromatic, sour, and less spicy flavors compared to other regions. Pero alam mo ba, nakatulad ng ibang lugar sa Thailand, ang Chiang Mai ay adik sa karne. At para sa unang food spot natin for today, ay kakain tayo sa isang legendary roasted meat shop kung saan ang mga karne nila ay niluluto sa malalaking banga. Pare, isang magandang umaga. Welcome to Chiang Mai, Thailand for this episode. We'll do a local food tour dito sa Chiang Mai. Pops, ibang klase. First stop natin, nandito tayo sa tinatawag na Neng Roasted Pork. Makikita mo sa likod ko. There's a huge, like parang mga clay jar siya o clay pot kung saan dito rino-roast yung ating pork belly. Tapos nag-roast din sila roasted chicken. Pakita ko sa inyo. Look at this. Hello, brother. Oh, look at this, pare. Ibang klase. So, makita mo, ito parang asado ata yan. Tapos this one yung pork belly natin. Ito linuluto din. And dito si Kuya. Uy, nice! Ito yung ating roasted chicken, pare. The restaurant's popularity stems from its traditional method of slow roasting pork and chicken in clay ovens, isang technique that has been passed down to create its signature crispy skin and juicy meat. So ito yung kainan na to, legendary na dito sa Chiang Mai. So panigurado, mamaya, maaga pa kasi ngayon eh. So iba linuluto pa lang and then mamaya, dadagsan yung tao dito. Anyway, hintayin natin maluto, umorder na tayo. Tara! Umorder ako ng ilan sa mga bestsellers nila tulad ng crispy pork belly, roasted pork neck, roasted chicken, at syempre, ang som tam, or basically, Thai papaya salad. Halika, kumain na tayo. Okay, so nandito na natin iba't ibang pagkain dito sa Neng Earthen Jar Roasted Pork Belly. Ibang klase, pare. Alam mo, no, kung mapapansin mo, very roadside lang din talaga ito. So medyo dinadayo talaga siya. Basically, if compare mo, parang siya tandoori. So, doon na rin roast yung lahat ng karne natin. Anyway, may free sabaw tayo dito. Tikman natin. Okay. Parang pinaka-nalasam yung coriander. Pero wala lang. Clear soup lang din. Sige. I wanna go mismo dito sa pork belly natin. Nakuha ko. Look at the perfect ratio of the pork. Look at the perfect ratio ng balat, ng karne, yung taba. Cheers. Wow. Ang sarap. Maybe one of the best quality. The crispy pork belly, pero yung tikman. Yung balat niya, alam mo, masarap ng pagkaalsa ng balat niya. Iba yung texture, parang siyang chicharon. Ano? Tapos medyo madikit siya sa ngipin. Parang sobrang lambot, fatty, malasa, perfectly salted lang din. This time, idip ko sa sauce. Okay, kuha ako. Lagay ko dito sa sauce nila. Cheers! Thank you. Ahap. Kahit yung sauce nila, panalo. Yung sauce niya parang suka, na more herbal, na may spices, and of course, sobrang hanghang. Ayun, so pa tayong klase ng sauce dito. Gusto ko lagyan to. Tapos kuha tayo ng salted duck egg. Or egg lang to, hindi ko alam. Cheers!
Sabi, parang siyang bagoong. Malat-alat siya. Na fermented. Pero sarap. Next, gusto ko i-try itong pork neck. Sige, wala mo na sauce. Okay. Ito medyo smoky yung lasa niya. Parang ham. Parang kung kumakain ng ham. Hindi siya sobrang lambot. Pero, okay. Parang siyang parang kumakain makapal na bacon. Parang ganun. Sige, lagyan natin ng sauce. Ay, lagyan ko ng sauce dito. Ang bagay yung sauce. Milk tea break muna tayo. Grabe, na-miss ko to. Sobrang kung tagal di nakain yun. Ito basically parang version ito ng matcha. May version sila ng green tea sa Thailand. Tikman natin tong somtam o papaya salad. Sige. Gusto ko kumuha ng maraming papaya, sili, kamatis. Cheers! Ito burger. Alam mo yung iba, hindi natitripan tong salad na to, pero ako, sobrang addict ako dito. Ganda lang din kasi isipin mo, there's sweetness, spiciness, sourness, fishiness, galing sa parang bagoong. Yung katas ng kamatis, yung juiciness, yung pinakapapaya, yung mani. Punta natin sa roasted chicken natin. Look at that, yung balat niya, nag-glistening. Kunin ko tong legs natin. Oh, wow. Grabe pagka-smoky niya, sarap. Mas grabe, mas ibang klase rin yung juices. Yung balat niya hindi malutong eh. Pero ito sa texture na parang lumalabas yung oil. Oh, sarap. Parang kung kumakain ng smoked bacon pero manok. Tapos sabayin mo ng somtam. To be honest, Pops ha. Solid dito, walang tapon. Parang lahat na nakain natin so far. Parang lahat na nakain natin, solid. May namprek tayo. Gusto ko lagyan yung pork belly natin. Ayan. Kuha ko na may sili. Oh, that's the heat, pare. Latino heat, Eddie Guerrero. Okay, sa pakagat, this time, itong chicken, dip ko sa sauce nila. Okay, nakasaya ako sa motor ngayon. Papunta tayo sa susunod na food trip natin. From roasted pork chicken. May isa pa tayong pupuntahan na roasted chicken din. Alam ko ba? Pops, hindi pa nagsasawa sa roasted chicken. May nagsuggest sa akin ito. Shoutout kay Native Tea. Kailangan ko daw tikman to pag nag-Chiang Mai talaga ako. So, might as well puntahan na rin natin. Tara! Touchdown sa next Chiang Mai food destination natin at welcome sa the legendary Roast Chicken Wichenbury. Known for its delicious and affordable grilled full chicken, kilala din sila sa unique way na pag-ihaw ng manok nila. Kasi kita mo naman na literal, nakatayo ang mga isang buong manok abang iniihaw at sinasabi na may epekto daw sa lasa at kalidad ng kanilang lechon manok. Okay pare, nandito na tayo sa Roast Chicken Wichenbury. Wichenbury? Parang napaka-European ng pangalan. So nandito tayo, Pops, ibang klase di bubungad sa'yo. So, mga lechon manok siya, one whole chicken, grilled chicken, na iniihaw siya, hindi nakalapag, nakatayo. Di ko alam anong science behind that, pero I'm loving the actions. Ay, makikita mo kakaiba, nakatayo yung mga manok. Anyway, init nun. Nalechon manok yung mukha ko. Anyway, Pops, gawin natin order tayo isa. Tapos, papaya salad, of course, kailangan din yun. At, yeah, kakain natin roasted pork at chicken, pero nagsasawa pa ako. Nandito ako sa Chiang Mai. Tara!
Okay pare, it's time to eat our food dito sa roast chicken with chaburri. Kakaiba talaga. Anyway, alam mo, gusto ko simulan sa kanilang. Order ako ng extra chicken neck. Sige, tikman muna natin. Cheers! Quality. Ang sarap. Ang juicy. Sobrang juicy ng leeg. Ang ganda rin ng balat, may nice char siya. Parang may konting lutong. Very smoky, flavorful. Kala ko may lemongrass pero wala. Oh, grabe. Sobrang taba niya. Okay, next, gagawin natin. Meron tayo ditong sticky rice. So, ang ginagawa dito, ayun. So, ang ginagawa dito, ito yung partner ng mismong chicken natin. So, ito yung pinaka roasted chicken natin. So, syempre, kailangan natin simulan sa legs. Mainit-init pa. Bahala na. Cheers! Oh, wow. High quality. Sorry unang kagat pa lang. Pero di hamak, mas masarap to kaysa sa kanina. Ang ano nung balat niya, ang oily. Tapos madikit-dikit siya. Di ko alam kung galing sa mantika ba yun or what. Pero sobrang dumidikit siya sa labi ko. Grabe. Ang sarap. One of the best roasted chicken na pwede mo matikman. Like an high-end roast chicken. Sobrang juicy pa. Panalo. Kahit walang ngipin, kayang-kayang nguyain yun. Ang lambot. Gawin natin, meron tayo ditong sticky rice. Ang gawin mo, kuha ka ng konti. Tapos bilugin mo. Pwede mong i-dip to sa chicken sauce. Tapos kuha ka nung chicken natin. And then kuha ka nung chicken natin. Ito muna. I-try natin. Yum. Ibang klase sticky rice sila pare. Ang sarap. Alam, isipin mo parang ito sa mango sticky rice eh. Madikit-dikit siya, solidified, pero fragrant. Tapos itong parang red chili sauce na to, ibang klase din, matamis. May pagka-smoky din siya, hindi ko naman saan nanggagaling yun. Tapos definitely, manghang sa manghang siya. Alam mo, sa sarap nun, iisa pa ako. I-dip mo dito. Tapos lagay ko yung manok ko dito. Cheers! Bagay pare. Bagay sa bagay. Tapos, meron yung somtam dito. Pagkakaibang somtam na to, maraming mais. First time ko kumain ng somtam na maraming mais. Sige, kuha ko. Cheers! Wow! Ang sarap! Ay, bagay pala. Bago lang paborito ng somdam. Yung mais natin, nagbibigay ng extra sweetness. So, mas ako contrast niya yung alat galing doon sa parang hipon, yung anghang, yung asim. Mga ganitong klase talaga na kainan yung hinahanap ko dito sa Chiang Mai. O kahit saan ako pumunta. Alam mo yung, I mean, okay, may mga turista siya, pero sa same time, pinupuntahan pa rin ng mga lokal. Grabe. Sobrang sarap na ito. Hindi ko na napapansin na manghang siya. Sobrang sarap. Last bite tayo. Okay? Last bite. I-dip ko dito sa sauce natin. Ito yung leg. Sa bulan ng sticky rice. Oh. Minsan may mga kainan tayo na pupuntahan na wala sa plano ko. Katulad na lang ng karinderya na to na literal na sa gilid ng kalsada. Ang haba ng pila at puro lokal lang ang nakain. Ang tawag sa ganitong turo-turo style na kainan sa Thailand ay Khao Keng. At halika, bago tayo maubusan, pumila na tayo. Okay, last food trip natin. Ito, Paps, kakaiba. Very roadside, very local. Wala nakitang turista. Basically, parang siyang karinderya. So, makita mo, lunchtime ngayon, ang haba ng pila. At tuturo mo lang kung anong gusto mong ulam. At tingnan natin, hindi ko pa actually nakikita kung ano yung mga ulam na available. Pero sure ako na legit lahat to. Tara!
Eat here? Yeah, red rice? Yeah. Little this one. And chicken? Chicken. Yeah, chicken. Can I have also this one little? ลองซองได้ Okay. Okay pare, it's time to dig in. Alam mo nakakatuwa no, ito nasa 50 baht lang to. So parang nasa 70 pesos something lang to. Overloaded pare, pakita ko sa inyo. So meron tayo ditong parang krapaw. May fried pork belly tayo dito. Ito, parang krapaw din. May chicken curry tayo dito. Tapos sa ilalim niya may red rice. Alam mo gusto ko try muna tong parang beef. Look at that. Cheers pare. No, nice. Ang hang. Ang sarap. Ang anghang. Parang krapaw nga rin to. Ma-turmeric siya, maluya. Salty. Freaking delicious. Sarap. Next. Gusto ko try itong chicken curry nila. Ang sarap. Yun lemongrass naman siya. Basically, curry is curry. Nakakatuwa yung gantong kainan, pare. Dami mo na matitikman. Tapos ngayon, ang haba na ng pila. So, pansin ko, mga lokal talaga nakain dito. Iba usually take out. Kasi lunch break lang nila ngayon. Hop. Sige, next. Gusto ko i-try itong pork belly nila. Pwede ng konting kanin, tapos ng gulay. Ang simple lang, pero ang linamnam. Ang saya. Ang saya. Wala sa plano ko, te. Nakita ko lang talaga, ang haba ng pila. Pumila na rin ako. Total, kulang pa ako sa food tour natin. Last one, try natin tong krapaw. Ito, parang chicken naman ata to. Ito pare, krapaw na krapaw. Tapos ang lasa mo yung bisil. Ang saya. Ang saya. Ang sarap. Sulit. Ano ako masabi? Para sa akin, ito talagang epitome ng street food. Yung mga, usually, mga lokal lang talaga nakain. Ang bira. Ang anghang. Lahat ng putahe, ang anghang. Pero ang sarap. Sumasabog yung flavor sa bibig mo. At sumasabog din yung flavors. At sumasabog din yung sili sa bibig ko. Kapag nadayo ako ng isang bagong lugar, isa ang palengke sa pinakamasarap puntahan dahil dito mo talaga makikita ang pang-araw-araw na normal na pamumuhay sa isang lugar. Maririnig mo ang ingay mula sa mga tinderong nag-aalok ng kanilang mga produkto. Naaamoy mo mga pagkain na linuluto at binibenta. Mapaprobinsya sa Pilipinas man yan, palengke sa Japan, palengke sa Cambodia. Isa lang ang common denominator nila, pagkain. At sa episode na to, nandito tayo sa isang local public market na nagangalang San Pacoy Market dito sa Chiang Mai. At samahan niyo ako maghanap ng iba't ibang masasarap na Chiang Mai street food. Okay, pare, isang magandang araw. Welcome to Chiang Mai, Thailand for this episode. Nandito tayo sa tinatawag na San Pacoy Market. So isa to sa mga pinaka-busiest market sa buong Chiang Mai. So way back 1920s, nung nag-establish pa lang yung Chiang Mai, itong market na to, tiniran to ng mga Chinese migrants. So mostly, yung mga businesses dito, yung mga pagkain dito, may Chinese influence. Pero syempre, sa Thailand ka, marami ring authentic na Thai food. So dito, nahahati sa dalawa. Meron silang indoor market. Yung indoor market, doon yung typical na palengke. Mga karne, mga gulay, produce, spices, at marami pang iba. Pero sobrang dami rin nagbebenta ng street food na ready to eat, lulutuin, turo-turo, dessert, at iba pa. Anyway, huwag tayo paligoy-ligoy pa. Harap tayo ng unang food trip natin dito sa Chiang Mai. Tara! Okay, pare, unang food trip natin, may nakita tayo dito ang tinatawag na Thai rice sausage. Yung mga bilog siya na parang chorizo. Pakita ko sa inyo. Ito si Auntie, hello! Kaya si Auntie, siya nagluluto na ginigrill niya. So parang kala mo chorizo lang din, no?
Habang naglalakad ako, naamoy kong usok galing sa mga iniihaw na pork barbecue at umorder na rin ako ng grilled jempo nila. Okay, Pops. So, ito na yung unang dalawang pagkain natin. Meron tayo ditong rice sausage at pork belly na medyo mahal, no? 140 pesos na lahat yun. Anyway, dito muna tayo sa sausage natin. So, ito, package siya. May kasama siyang repolyo at parang luya. Hindi ko alam. Pero nandito para sa sausage. Medyo kumakatas pa yung juices niya mula sa plastic. Okay? Tikman natin. Cheers! Wow. Ang init. Ang galing. Kanin nga. Parang siyang kanin na may vinegar o maasim-maasim siya. So yung labas niya, feel ko pork intestine yun. Ayun o. Kanin nga siya. Pansin ko lang dito, sobrang chewy tsaka maligad yung pinakabalat tsaka yung kanin. Sobrang manguya. Try ko nga with the repolyo. Okay. To be honest, not super fan. Hindi ko naman maasim siya. Feel ko hindi naman panis, pero maasim siya. Next, ito yung ating grilled pork. O parang grilled jempo. Meron tayo ditong sauce. Ilagay natin yung sauce dito. Hindi ko alam kung nakikita ninyo. Let's give it a mix. Let's give it a mix. And then, yun, okay na. Kuha tayo. Alam mo in fairness, ang bango niya. Amoy mabawang. Okay, cheers. Ang sarap. Pero pag ganun yung texture niya. Parang siyang, how do you describe? Mabawon siya. As in, matalbog. Parang yung texture niya papuntang fish cake. Pero baboy daw to, ah. Pero sarap ng sauce. Sweet, spicy, tangy. Ungkaran na natin yung pork. Very smoky, nakakaiba yung texture. Okay, pero grabe. To be honest, ang linamnam sa sarap. Yung sili, balot na balot din. Kakaiba, no? Ang talbog talaga sa bibig mo. Pero sarap. Tapos dito, may coriander ka. Actually, alam ko lalagay mo dito yan eh. Pwede mo isabay yung coriander. Very good. Hindi pare, dito pala nagsisimula. May ilang food trip pa dito. Ikot tayo, hanap tayo next food trip. Okay, next pare, ito yung tinatawag na Thai coconut or crispy Thai coconut pudding. So para siyang maliliit na pancake. Tapos nilalagyan siya ng parang coconut pudding na cream. And then may toppings yan na green onions. O kaya maisakayin na natin to last time sa night market na sabi kong paborito ko. So nakita ko na may version din sila dito sa palengke. Might as well try it pare. So ito na yun. So ito 10 baht lang to, parang mga nasa 17 pesos lang. Ang init pa bago luto. Tingnan natin to. Ito mais. Cheers. Sarap. Bagong luto. Parang kumakain ng binatog. Oo, parang binatog. Yung pagka-creamy ng coconut niya, parang nag-coagulate. Tapos may mais. And then yung labas niya, crispy, flaky, pretty delicious. Try natin itong spring onions. Same. Do ito, mas salty siya. Masarap. Masabi. Paborito ko talaga to. Ito may flavor sila parang ito may flavor sila coconut lang mismo. Oh. Masarap talaga. Top gear. Thai dessert. Ibang klase. Anyway, hanap tayo next food trip.
Okay pare, next may nakita ko ditong si Mami nagbebenta ng pad thai. Ayan, and then our noodles goes in sa ating mainit na pan. Ito konting flavoring, di ko alam kung ano yan. And then of course, some brown sugar. Toge, nilagay na ng toge. Some chilies and peanuts. ไป2 วัน And กลับไป Boom, 2 tapos วัน na. แล้วก็ไปวันจันทร์ดันไปโดนรถ Para mas masarap ang pad thai food trip natin, umorder na rin ako ng isa pang klase ng sausage. Halika, kumain na tayo. pare, let's dig in. Pasensya na ako, medyo whiz pa ako. Pero heto na yung ating pad thai na linuto ni Mami. Ang ganda. Sige, patakan natin ng lime. And then halu-haluin natin. Grabe ang bango. Naaamoy ko na. Hello, this. Cheers, pare. Op. Ang gapo pa na sa bibig ko. Alam ko masarap na. Tapos inanghangan pa ni Mami. Perfect. Ito yung pad thai na may kasamang pagmamahal. Ang sarap. Ang ganda ng pagkakaluto. Sweet, salty, savory, peanutty, yung crunch ng toge, yung chewy noodles natin, yung brown sugar, lasang-lasa mo. Yung chili powder, pare, ang dami, ang sarap. And of course, that citrus, that CD from the lime. Ito, hindi ko alam kung parehas lang to sa kanina eh. Pero bahala na. Cheers. Yan, oh, diba? Very porky. Walang ang lamig lang. Hindi na mainit, sayang. Ang masarap. Basically, lasang longganisa na hindi gano'ng matamis. Siksik, pero siksik sa karne, pare. Kasi siksik na siksik. Kaya lang di mainit. Pero yung highlight pa rin is itong very eggy and savory pad thai ni Mami. Sabi na kanina eh, linuluto pa lang niya eh. Yung ngiti pa lang niya. Alam ko masarap na. Okay, Pops. So, ito yung banana Q natin. Ang cute. Inati niya pa pala. And then, uy, parang extra sauce. What's that? Yes, banana. Ah, banana. Yes, yes. Okay. Thank you. Capcom. Thank you. Nakakatawa, binigyan niyo ng parang maruya. Init. Pop, basically, parang maruya nga lang. May crispy butter outside. Katamis yung saging natin. Pop. Okay, gusto nang tikman yung grilled banana natin nilagyan na parang sweet syrup. Tikman natin. Ang kakaiba. Akala ko carnival. No, ito yung banana nila hindi malambot. Tumigas-tigas na siya. Medyo smoky din. So, yung pinanagpapalasa yung parang sweet sauce na hindi overly sweet. Pero masarap. Okay lang. It's really a fun snack. Yun lang masasabi ko. To be fair, mas nagustuhan ko yung maruya kaysa yung grilled banana Q dahil medyo matigas talaga siya. Anyway, Pops, medyo nabubusog na ako. Pero hanap pa tayo ng ilang food trip dito. Tara! Okay, last food trip natin. Authentic Chiang Mai food, khao soi. So, ito na yon. Ito si Mami. Hello! So, kuha siya ng egg noodles natin. Okay, so wow, ito yung pinaka parang smoked chicken natin. Galing. Oh, nice. Okay, slice niya. Grabe, na itsura pala. Mukhang juicy na. It goes in. Ito yung ating flavorful coconut milk soup.
Extra gulay, sibuyas, and then, final touch, yung crispy noodles natin. Capcom! Okay pare, ito yung last food trip natin. Ito yung cow soy ni Mami. So it's a coconut milk based soup na may chicken. Yung last time na kinain natin, braised chicken siya. This one, para siyang roasted or grilled chicken. Sige, medyo interesting, kakaiba. Patakan natin ng lime. And then halu-haluin na natin yung fried noodles, yung egg noodles, sibuyas, yung chicken natin. Tapos gawin ko, tikman muna natin yung sabaw. Cheers! Sweet, creamy, coconut milky, spicy, rich consistency, sarap. All this time, let's go for the noodles. Cheers. แล้วมันไม่บอกว่าอยู่ร้านดิบที่เดียวกัน Okay. Ang sarap ng crunch ng fried noodles. Yung asim galing doon sa lime. Ang galing, tas yung chicken niya. Parang kumain ng teriyaki. Manamis-namis na rin na smoky. Ito medyo kakaiba tong kaosoy na to. Nakakatuwa tong palengke na to. I mean, bukod sa kumpleto, marami kang mabibili. Ang dami rin street food stalls. Actually, may mga parang mini karinderya rin. Pwede ka bumili ng mga takeout na ulam. Aba Paps, nabitin ka ba? At gusto mo manood ng mas maraming masasaya at masarap na food videos? Ito natatakot. Chemical ba to? Oh, shit. Mag-subscribe na sa second channel natin na Another Chewy Show, kung saan mas marami tayong titikman Cheers! na iba't ibang masasarap na pagkain sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Less edited, cellphone lang ang gamit, pero marami ka pa rin matututunan. Alam mo, may pintura nga siya. Hindi kaya pintura talaga to? At marami pa rin tayong matitikman. Bigat. This is like a heavyweight pizza. Masaya, kwela, makulit. Kaya naman, manood na at mag-subscribe sa second channel natin na Another Chewy Show. Kaya hinihintay mo. Churro! Okay, Pops, may nakita tayo din nagbebenta ng ice cream. So, makikita mo dito, ito yung pinili kong flavor, Thai iced tea. Thai iced tea na ice cream. First time ko makakita ng ganito. So, ang cute, nakalagay sa mga drums. Ano? No sauce? Cup kong cup. Oh, this Thai iced tea pero ice cream. Okay, pare, tikman na natin to. Thai iced tea ice cream. Perfect dahil ang init ngayon. Puyos na pasensya na. Cheers! Wow. Oh, nandun yung bitterness, milkiness, sweetness. Ang sarap. Ang saya. Ang sarap. Ang galing. Kung ano nasa ng Thai iced tea, ganun-ganun lang din. Ang refreshing bare. Ang sarap. Anyway, Pops, dito na yung nagtatapos ang ating food trip dito sa San Pacoy Market dito sa Chiang Mai, Thailand. Sana nag-enjoy kayo doon. The Chiang Mai food scene is very vibrant, diverse, and very famous for its distinct northern Thai cuisine, complemented by an incredible array of street food and modern dining options. Pero pinaka nagpapayunik ito is yung mga tao nagbebenta nito. Bigay todo sila sa bawat putahe na niluluto nila na walang pagtitipid sa rekados na gamit nila. Kahit may init ang apoy na pinaglulutuan nila, at kahit sila mismo ay pinagpapawisan na, ay ayos lang basta makamit nila ang tamang lasa ng kanilang linuluto. At sa episode na to, samahan niyo magpakalokal dito sa Chiang Mai at sabay-sabay tayong mabusog. Okay, Pops, magandang umaga. Nandito para sa Chiang Mai, Thailand. For this episode, Pops, we will do a very masarap Thai food tour dito sa Northern Thailand, dito sa Chiang Mai. At sa unang food trip natin, almusal, meron ako nakita ditong, actually wala sa plano ko to, pero nakita ko kanina na medyo may mga tao at maraming lokal. So basically, parang lang siyang karinderya o restaurant na nagbebenta ng iba't ibang Thai food. Dito cook to order yung mga putahe nila. Tapos, parang bestseller nila ito yung pad krapaw. Anyway, tingnan natin.
Okay, Pops. So, sa likod ko, dito linuluto yung dalawang in-order ko. So, order ng krapaw, tsaka ng chicken curry. So, yeah. So, tingnan natin paano lutuin. Spicy? No? Yeah, spicy. Pare, let's dig in. Ito na ating almusal. So, meron tayong krapaw, meron tayong chicken curry. Ibang klase lang din action ngayon dito. Okay, gusto kong simulan sa kanil pork krapaw. So, makikita mo, freshly made pa yan. Gusto kong gawin. Ibasagin tong itlog natin. Oh, nice. Yun ang sinasabi ko. Let that ooze, that cream, yung yolk natin. And then, kuha tayo ng krapaw. Kuha tayo ng konting kanin. Cheers! Oh, wow. Unang kagat ko. Ang holy basil agad. Spicy, salty. Yung patis lasang-lasa mo. Yeah? May konting katamisan din. Kung yung hanap pa sa krapaw, nakuwang-kuha nila. E yung creamy egg yolk, yung lutong, yung crust ng itlog nakakatulong. So, lagyan na ng prick. Ito yung namprick nila. Basically, patis to. Lagyan natin. Lagyan din natin yung kanin tsaka itlog natin. Then kuha tayo nung may sili. Huwag tayong duwag. Okay, nice. Ayan, walang daya. Puro labuyo yan. Cheers! Sarap. Ang masarap tong krapaw nila. Panalo. One of the best krapaws na tikman ko so far. Iba na talaga nagagawa ng prick eh. I mean, maalat na to. Pero pag nilagyan mo po ng patis, mas ibang level pa. Basically, yung namprick, para siyang garlic infused na patis. Ganun lang din. Anyway, let's take a break. Gusto kong tikman tong curry nila. Okay, so ito yung pinaka-chicken curry nila. So, may nakita ko slices ng sili. Ito, parang may gulay din tayo dito. Tapos may mga konting slices ng chicken curry. Cheers! To be fair, not the best curry, pare. Tapos na nag-expect ako ng konting suntok. Ito medyo mild yung flavor niya. More on the sweeter side. Curry flavor di gan. Tapos may konting parang hint ng lemongrass. Tapos medyo nangingibabaw din yung flavor ng sibuyas. I mean, it's okay. Pero mas trip ko tong napakanghang na krapaw natin. Anyway, pare, dito pala sisimula yung food trip natin dito sa Chiang Mai. May pupunta tayo next na sikat na market dito. Basically, parang palengke siya. At tingnan natin kung may mamahanap tayong pagkain doon. Okay, pare, touchdown. Nandito tayo sa Tanin Market. Tinatawag na Sri Watana Market. Sri Watana Market, or also known as Tanin Market, is a vibrant and bustling local market located in Chiang Mai. The market functions as a combination of a fresh food market, meat-fish market, and a lively food court, making it a true one-stop shop for locals. And on the other hand, it's a food paradise para sa mga gusto makatikim ng authentic Thai dishes and Thai snacks. Pops, ibang klase. Ang ganda ng action. Parang masasabi kong this is a food paradise dito sa Chiang Mai. Actually, ito hindi siya gano'ng maturista, more on lokal. So, on the other side, yung typical na palengke, may mga fresh produce, gulay, karne. Pero itong market na to, kung nasaan ako ngayon, sobrang daming mga nalutong ulam na. Usually, yung mga tao dito, pansin ko, take out talaga. So, wala silang dine-in. Maraming nagbebenta ng iba't ibang lutong ulam na. So, lalagay sa Tupperware nila, iuwi nila. Ang problema lang dito, walang dine-in. Pero Paps, hindi tayo magpapatinag. Maghanap tayo ng mga snacks.
Siguro kain tayo ng mga few na authentic Northern Thai dish dito. And then, yeah, pakabusog tayo. Tara! Okay, pare, it's time to eat. Try muna natin tong... Okay, try muna natin tong grilled chicken with milk. Cheers! Mas naging creamy siya. Mas naging milky. Mas tumamis. Pero sarap. Ang juicy. Ang sarap naman ako. Sobrang lambot. Oh. Next, gusto ko i-try itong pork with basil. Cheers. Oh, wow, ito panalo. Ang sarap. Parang kumakain ng krapaw. Nalagay mo sa stick. Yung pork natin malambot. Juicy. May pagka-smoky sweetness siya. And then yung basil. Nagbibigay ng herbal aroma. Sarap. Anyway, pare, ubusin ko na to. Then hanap pa tayo ng ilang snacks dito sa Tanin Market. Northern Thailand. Okay. Spicy medium. Okay. Okay, next food trip. May nakita tayo ditong Northern Thai sausage. Magsawa ka sa sausage dito. Kumbaga sa Ilocos o sa Norte, maraming klase ng longganisa. Dito rin sa Northern Thailand. Tikman natin, Northern Thai sausage. Cheers! Harap. There's lemongrass for sure. Medyo peppery din siya. Not too fatty kasi in-expect ko. Manghang din siya. Masarap. Parang siyang curry sausage. Parang ganun. Alam mo yung ganda sa kanya? Yung ahang niya, nagka-climb. Oh, wow. Manghang sa manghang. Karibang klase. Might be one of the best kind of sausages na pwede matikman sa buong mundo. Dito lang sa Chiang Mai yan. Okay, sweet potato. I order one. Okay, next, I've come across of this beautiful stall na nagbibenta ng potato balls. Alam mo, this reminds me sa Taiwan, yung parang QQ na tinatawag nila. So basically, parang ini-air pressure yung pinaka-balls para maging fluffy siya. So ito, meron tayo dito, pagkakaiba nito, may feeling siya sa loob. Yung sa Taiwan na nakain ko, wala. Sige, tikman natin. Okay. Thank you. Binigyan niya ako nung ano. Thank you. Binigyan niya ako ng sample. Ito yung walang feeling. Sa ito muna. Okay. Gantong-ganto rin sa Taiwan. Sarap. Sweet, taro flavor, crispy outside. Pasang mochi inside and may konting plop o konting juice na mantika. This time, try ko na may feeling. Kagatin mo natin kalahati. Harap. Parang may munggo siya sa loob. Parang may munggo siya sa loob. Oh, wow. Ang simple niya. Pero ba't ang sarap? Ay, na-imagine ko to. May kasamang kape. May kasamang tayo iced tea. Oh, wow. Hindi ko lang alam kung yun yung lahat ng flavors niya. Ito, parang may kakaiba. Parehas lang. Iba lang ang sesame seeds pero parehas. Okay, Pops, dito sa palengke na to, sikat na sikat din dito yung pork grinds or basically chicharon. Iba't ibang shape, may pahaba, may pabilog, may tipikal. At itong pinili ko, ito yung linuluto kanina, ito yung pahaba na chicharon. So 20 baht lang to, roughly nasa mga 37 pesos I think. Ay, wait lang. So butasin natin. Pok! Tignan natin ang pagkakaiba ng chicharon sa Thailand. Makikita mo, pahaba nga siya, parang siyang onion ring. Cheers! Kung lasa ng chicharon, ganun lang din. Crispy, fluffy, airy. Pagkakaiba lang nito, wala pa siyang asin. Pero masarap. Nakikita ko yung ba?
Parang pinapart nila ng green chili. To be fair, pare, masarap siya. Crab. Okay, Pops, may nakita ko dito nagluluto ng fresh Thai crab fried rice. Ibang klase lang din, batch by batch talaga. Ay, nagluluto na naman sila ng bago. So dito, ito sinasabi kong maraming ulam. So kung gagawin ko, siguro order ako ng konti. Kasi may nakita pala akong lamesa sa upuan doon. Doon natin tikman. Oh, another fresh batch comes in. Ito yung parang crab curry nila. Nakakabaliw, di ko alam ano orderin. Ang dami. Okay pare, so nakabili na ako ng fried rice natin pati stir-fried frog legs. At meron palang dining area sa taas. Doon natin kainin to. Pops, nakahanap na ako ng dining table natin. So ito yung crab fried rice natin. Ito yung ating fried frog legs or stir-fried frog legs. Sige, buksan muna natin. Ang init pa, ito yung bagong luto pa lang eh. Oh, grabe, ang daming crab meat. Kung nakikita nyo lang, ang daming crab meat. Kaya alam mo, gusto kong simulan muna dito sa frog legs nila. Hindi siya mukhang palaka, to be honest. Mukha lang siyang manok. E, tikman natin. Cheers. Mabuto. Pero masarap yung lasa. Para siyang salt and pepper. May masarap yung pagkaluto talaga. Ang salt and pepper. Ah, okay. Tapos may mga minced pork din tsaka bamboo shoots. Okay, enough with the frog. Let's go sa fried rice natin. Ay, makikita mo lang pare, oh. Bubungod sa'yo yung mismong karne ng crab. O, nakikita nyo yung mga hibla-hibla. Okay, cheers. Ang sarap. Mainit. Fresh. Crab meat nandun. Yung itlog. MSG, salt. Just a perfect crab fried rice. Na sobrang daming karne. Sipin mo literal. Kakaluto lang ito. Nakakatawa ngayong kainan nila eh. Kasi time to time naubos. Time to time nagluluto sila ng bagong batch. Maramihan. Sabayan natin ng ulam. Sabayan mo ng fried rice. Op. Ito, masarap naman. Ang hirap lang kainin dito, puro buto. Pero ba natin fried rice? Okay, so pare, nakasakay na ako sa motor ngayon. Pupunta tayo sa susunod na food trip natin. Itong restaurant na to, marami silang branches, Michelin awardee sila. Nagsaserve sila ng basic chicken rice. Yun na yun. Sikat na Thai food din yung chicken rice dito sa Chiang Mai. At excited pa ako kumain. Tara! Welcome to That's Chicken Rice, established 20 years ago. Famous for its tender, juicy chicken, and fragrant rice cooked in chicken stock, and earning a Bib Gourmand from the Michelin Guide. Okay, pare, ito na yung ating chicken rice. It's a dance chicken rice. Pops, simulan natin sa sabaw. Nice. A very clean, simple chicken stock. May coriander. Sarap. So, ito yung pinaka chicken rice natin. So, half-half to. May fried chicken at the same time. Ito yung parang Hainanese chicken nila. Dito, may luya. Tapos may chilies din tayo dito. And then, ito yung parang chili sauce. Okay, tikman na natin. Alam mo, punta muna ako sa fried chicken nila. Lagyan ko ng konting sauce. Cheers!
Not the best tasting fried chicken. Pero masarap. May crispy batter na parang kumakain ka ng katsu. Juicy pa naman yung manok. In terms of flavor, nothing special naman. Okay, pero gusto kong tikman talaga itong Hayanese nila. Lagyan ng konting luya, kuha tayo ng kanin. Cheers! So simple. Not very satisfying. Juicy, fragrant. Mamoist din siya dahil steamed. Pero I mean, nakasabi, masarap sa masarap. Parang kumakain sa Singapore. So okay, try. Yung fried chicken natin, may extra sauce dito. Masarap naman sa masarap. Pero tatanungin mo ako, sana yung steamed na lang yung in-order ko. Yung fried chicken nila medyo so-so lang. Aba Paps, nabitin ka ba? At gusto mo manood ng mas maraming masasaya at masarap na food videos? Ikaw natatakot? Chemical ba to? Oh, shit! Mag-subscribe na sa second channel natin na Another Chewy Show, kung saan mas marami tayong titikman Cheers! na iba't ibang masasarap na pagkain sa lahat ng lugar na pinupuntahan natin. Less edited, cellphone lang ang gamit, pero marami ka pa rin matututunan. Alam mo, may pintura nga siya. Hindi kaya pintura talaga to? At marami pa rin tayong matitikman. Bigat. This is like a heavyweight pizza. Masaya, kwela, makulit. Kaya naman, manood na at mag-subscribe sa second channel natin na Another Chewy Show. Kaya hinihintay mo. Churro! Pare, isang magandang gabi. Nandito pa rin tayo sa Chiang Mai, Thailand. For this episode, pupunta tayo sa isang sikat na night market. Street food heaven daw yun. Might be one of the largest market dito sa buong Chiang Mai. At syempre, magpo-food trip tayo. Tingnan natin ang mga mahanap natin na authentic Northern Thai dishes. Sakasakay ako sa Grab motor ngayon. Ilang minutes away lang ngayon. See you there. Tara! Welcome to Arorot Market, also known as Kadluang. It's a large, bustling, and authentic local market in Chiang Mai, Thailand. While the main indoor market closes in the evening, food vendors set up outside after 6 p.m. and operate into the night. It is a historic and essential destination for experiencing local life with a huge variety of goods, food, and textiles at marami pang iba. Sabi ng mga lokal, karamihan doon na binibenta dito hindi hamak mas mura if kukumpara mo sa mga touristy markets. Talika, samahan nyo ako makipagsapalaran sa magandang market na to. Okay pare, touchdown dito sa Warorot Night Market, one of the largest night market sa buong Chiang Mai. So dito pare, obviously, syempre nandito tayo para sa pagkain, pero nandito na rin lahat eh. Medyas, damit, pantalon, laruan, kahit anong gusto mong hanapin, marahil nandito na. Alam mo yung vibes niya basically, para siyang Divisoria na less tao, less crowded, pero ang ganda lang din ng vibes. Anyway, hanap tayo ng unang food trip natin. Tara! Okay, Pops, unang food trip natin. Kain tayo ng spicy pork noodles. So, yan, si ate kumuha ng rice noodles. Dito yung pinaka-pork. Kuha siya ng chunks of pork. Okay, para sa mga pork ribs. And then, ito yung pinakasabaw natin. A nice look at that. Oh, may mga dugo din. Para sa thick, viscous, red sauce na may kamatis din. Okay pare, ito na yung unang food trip natin. Rice noodles with spicy pork sauce. Looks nice. Ito, first time ko titikman to. Never po nakatikim nito. So makikita mo, yung soup niya, ang daming mga karne. Akala mo tantanmin sa ramen. Alam mo yung parang pork giniling. Kasi ito yung rice noodles natin. Ang dami niyang blood sausage, as in, sobrang dami. May mga chunks ng kamatis din. Sige, gawin ko. And of course, syempre, yung ating pork ribs. Tikim mo tayo sabaw. Oh, nice. Oh, parang ramen nga. Ang concentrated niya. Oh, wow, it's so complex and savory sa same time. Yung mga tidbits ng pork na tutunaw sa bibig mo. Peppery, may konting sourness. Definitely ma-umami. Tapos yung katas ng tomatoes, pare. Ang sarap. Ang magaling dito, ang ganda nung texture nung blood sausage natin. Ang bouncy niya. Tapos di na siya lasang dugo. Sobrang silky. Yun.
Yun yung perfect term, silky. Sarap. Ang galing din kasi yung mga pork giniling, dumikit na sa rice noodles natin. Parang yung texture nito parang miswa. Kuha ka ng chicharon, tapos pwede mong ilagay dito sa ating soup. Tapos dito, meron na itong mint. Pwede mo rin ilagay dyan. Tapos haluin mo lang. Haluin mo. And then, sige. Kuha tayo ng noodles, chicharon. Tapos nung may kasamang mint. Sarap. Masarap ng chicharon. Bagay, pare. Bagay na bagay. Walang halong etchos, ha. Ang sarap niya. Alam mo, sobrang sarap. Di ko pa pala tinitikman yung karne. Okay, ito yung pinaka-pork natin. Basically, buto-buto, kut-kutin siya. Kailangan mo talagang... Ito yung mga hinahanap ko. Very hole in the wall. That's freaking delicious. Yummy. Salivating. Yung naalala ko dito, parang Bun Bo sa Vietnam. Good job, pare. Anyway, unang food trip pa lang to. Ikot-ikot tayo. Hanap tayo next food trip. Okay, pare. Next food trip. Nag-dessert muna tayo. Ang cute nito, pare. Pakita ko sa inyo. Basically, coconut milk siya na may mga sago. Ayan, no, green sago. Tapos may red beans din tayo dito. Tapos may mga mais din siya. Ayan, kuha tayo. Itsura pa lang ito. Kaya di ko pa tinikman. Alam ko nang masarap. Cheers. Mainit siya. Ang sarap. Wow. Parang bilo-bilo. Ang galing. Yung sago niya, malat-alat. So, nagko-contrast doon sa sweetness ng coconut milk. Yung mais, nakakatulong din. Yung red bean. Yung red bean, konti lang. Ang sarap. Ano lang to? Ang sobrang nakakabusog. Ano pare? Marami pang pagkain dito. Hanap tayo ng street food. Okay, next food trip natin. Meron tayo ditong Isan sausage. So, makikita mo si auntie. Ayan. So, dito niya iniihaw. Ang cute ng griller niya, no? Nakaano sila tagilid. Di ko alam anong science behind that. Ba't siya kailangan nakatagilid? Pero, umorder na ako ng isa. This one, any? Ayan. So, okay. Heto na yun. Init. Mukhang mainit siya. Good luck talaga sa akin. Mukhang mainit. Cheers. Okay. Natikman ko na to. Ito yung kanin yung loob. Parang meron siyang vinegary rice and very porky, fatty and meaty. Akala mo matamis siya pero hindi. Hop. Yung balat niya, kakaiba lang din yung texture. Masarap sa masarap. Kakaiba. Alam mo kulang nito, kanin tsaka suka, pare. Kaya patis. Ang sarap nito. Okay, next food trip. Meron na nakita dito mga quail eggs. Quail egg na meron siyang toppings na isda. Ang cute, no? Tapos parang may parsley siya. Sige, tikman natin. Cheers. No seasoning. Okay. Not as good sa in-expect ko. Medyo, to be honest, medyo bland siya. Yung quail egg, kung lasang itlog, ganun lang din naman. Parang prinito. And then, nagpapalasa sa kanya yung pinaka-nor seasoning. Ko lang in-expect na yung seasoning malalasahan ko. Anyway, hanap tayo next food trip. Okay, Pops. Nandito tayo sa Thailand. Bawal tayo hindi kumain ng insekto. So, heto na yon. Look at this, pare. May iba't iba tayo. Mole crickets. Ang daming klaseng crickets. Mix, yeah. Ayan, so, kumuha siya ng mole crickets. Nilagay dito. Mas malaking crickets nilagay dito. What's this? Grasshopper, syempre. Kumain tayo ng grasshopper. Some small frogs. Uy, may ilaw bigla. Small frogs. And then, some... Ang dami. Shrimp. Yan, pinaka-normal. Black cricket. And then, of course, another kind of cricket. And then, yun na yun.
Okay, pare. Ito na yung ating iba't ibang insekto. Ang cute na para kung may mga laruan. Ang dami. Alam mo, ito yung halo-halo na ayokong kainin. I mean, di na, virgin dito. Ano pa ba ako? Sige, tikim tayo. Sige, ano ba? Alam mo, simulan natin sa pinaka-cute. Ito, yung ating... Oh, wait lang. Wow! Wait lang. Ito yung ating frog. Walang daya. Frog talaga siya. Baby frog, pare. Hindi na siya pinalaki, hindi na siya pina-teenager. Bata pa lang siya, prinito na siya. Cheers. Nasaan dilis? Oo, nasaan dilis ha? Gabi pag kumikit ako, hindi ko kakain kumakain ng palaka. Nasaan dilis talaga, as in 100% nasaan dilis. Yung lutong, yung pait. Oo. Try natin tong mole cricket. There's a pungent taste. Medyo creamy. Not in a good way. Dahil di naman to extra challenge. Kakain ako nung huli ko. Ito may isang klase tayo ng cricket dito. Same pare. Same. Alam mo yung lasa ng mga insekto? Parang lahat lang sila maalat eh. Yun lang na may konting baho. Hindi ko pa in-order yung water bug. Yun yung yun yung pinaka marami. Anyway, umalis tayo dito. Hanap tayo ng totoong pagkain talaga. Okay pare, next food trip natin sa likod ko, may sikat na mga fried chicken stall dito. At tingnan natin pwede natin makita. Okay Paps, so may iba-ibang prito tayo dito. Gusto kong kumuha. Ito, meron tayong chicken. Pork! Ito, parang may pork din tayo dito. Tikman natin to. Okay pare, tikman na natin tong mga fried food natin. So, unahin mo natin tong fried pork. Okay, cheers. Magang luto pa. Sarap. Oh, sarap yun. May sarili siyang spices sa marination, hindi ko matukoy. Fatty, crunchy, oily. Very good. Ang sarap nun. Try natin tong crispy Thai fried chicken. Bahala na. Alam mo, wala pang sauce to ah. Hindi ako bumili ng sauce pero ang sarap. Ang lutong, ang flavorful sa loob, ang flavorful sa labas. That crispy skin, that tender meat inside. Mabawang din siya. Hindi ko in-expect na ganun siya kasarap. Ang sarap nito. Okay, next pare, may nakita tayo ditong, alam mo, very familiar, mangga, tapos bagoong. Pero dito pagkakaiba, ang daming klase ng flavors ng bagoong. May sweet and spicy, may sweet, salty, and spicy, at marami pang iba. So gawin natin, order tayo isa. Ano, okay na. Kapi.อยากไข่ไว้ด้วย ถ้าไม่ใช่ใครผมไม่ให้ ครับคุณครับ Okay pare, umorder rin ako ng green tea. Tikman natin. Kaya ba lang din talaga yung green milk tea dito sa Thailand. Ang sarap, hindi siya sobrang lasang damo. Tapos pinaka nagpapatamis, kondensada. Anyway, tikman natin yung mangga. So ito yung bagoong natin, tapos ito yung mangga. Tikman natin. Okay, kuha tayo ng mangga. Parang may mga dilis din siya, no? Kakaiba. Sige, cheers. Ang sarap ng bagoong. Sweet, spicy, salty, shrimpy, fishy. Yung mangga natin, makasim na patamis. Parang sa Pilipinas lang din. Upgraded lang yung upgraded yung bagoong. Kasi ang galing sa kanya, may mga bobong maliliit na hipon. Sarap. Mangga natin, sakto yun. May tamis, may asim,
Kung anong gusto mo sa mangga? Ano sa pa? Di ko to ubusin. Uwi ko to sa hotel. Okay, next food trip natin. Meron tayo ditong pareng umuusok, lumalagablab na iba't ibang Thai barbecue. So, ang dami. May manok, may atay, may pork belly, may isaw, may puwet ng manok. Tingnan natin ano yung pwede natin ma-order. Ang dami, pare. Ito, kita mo, pinapausukan siya dito. So, dito ginigrill. Tapos parang siyang may sweet barbecue sauce, sweet marination. So, ito yung pork belly natin. 65 80เป็น90อะไรครับเอา75อะไรครับสวัสดีค่ะ Okay, nakuha na natin yung barbecue natin. Problema, wala tayong dine-in area. Pero may inisip akong solusyon. Meron dun yung kanina nagbebenta ng noodles. May ibang tindahan din dun. So, doon tayo bibili. Doon na natin kainin to. Okay pare, so nakahanap na ako ng upuan. So, si Mami nagbebenta iba't ibang klaseng noodles din. Katabi lang to nung kanina. Pero siya may mga ibang noodles siya na wala doon. Katulad nitong green curry. Yung green curry natin, so may blood sausage din siya. Ito may slices of chicken. Sige, tikim muna ako nung may manok. Cheers! Sarap. Oh, sarap. Oh, that's green coconut curry. The milky, filthy, sweet broth. So, may mga generous slices ng manok. Yung vermicelli noodles natin, malambot din. Kaya natin yung blood sausage. Sarap. Sige. Anyway, ito yung barbecue natin. Ito yung ating chicken puwet. Tikman natin itong puwet. Wow, 2 puwet sa isang kagat. 2 chicks yun. Kung ang lasa ng puwet sa Pilipinas, ganun yung lasa ng puwet sa Thailand. Natawa ka rin, oh. Fatty, sweet, smoky. Parang siyang tocino, basically. And then may mga buto-buto sa loob. Ito, order din ng sticky rice. So, ito yung pinaka sauce. So, pwede mong gawin. Mutasan mo to. Lagyan mo ng sauce yung sticky rice. Gawin natin, tikman natin yung pork belly. Okay. Good piece to. Pang sa Pilipinas lang din. Ito yung yempo barbecue na iniihaw ng tito mo habang nagkakaraoke ng My Way. Ang ganda din ang pagkakaluto. Hindi masyadong malambot. Hindi rin matigas. Sakto lang din. May konting nguya ka. Basically, manamis-namis. So, pwede mong gawin, ganito gagawin natin. Kagat tayo nung yempo. Tapos, sabulin natin ng kanin. Ang sarap. Ang anghang din na sauce. Yung sauce niya, hindi lang maanghang eh. Parang siya may fermented flavor, parang may bagoong. Kailangan ko habulin nung nung curry. Sarap. Yung mga gusto ko pare, very local talaga. Noon nakitang turista gano'n sa market na to. Anyway pare, kain ako maayos. Okay, pare. Dito nagtatapos ang ating late night food trip dito sa Warorot Night Market. Ibang klase. Busog na busog ako. Masasarap na Northern Thai food. Higit sa lahat, mura lang din talaga yung mga pagkain nila dito. Alam mo, Paps, pag nag-Chiang Mai ka, baka nagbangko ka na, masasabi ko sa'yo, it's a must try sa Chiang Mai. Mas marami silang night market na pwede pagpilian dito. Ibang klase lang yung food gaming nila. Anyway, Paps, busog na ako. Nafo-food coma na ako ngayon. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy. Dito sa Chiang Mai, Thailand. Nagsasabing stay safe. Good night and goodbye. Pagod. Ang init.